Ito yung dalawang sentro mga pare ko na nakikitang pinaka-perpektong center para sa Lakers na magiging magandang kombinasyon kay Luka at LBJ. Ito yung base lang mga pare ko sa mga NBA analyst at insider, and hindi ito nakabase sa sarili kong opinyon. Hindi pa nagtatapos ang NBA Finals, sobrang busy na talaga ngayon ng Lakers sa paghahanap ng sentro na magiging best starter center nila sa lineup. Dahil kailangan na nila talagang matugunan ngayon yung kakulangan sa defensive depth nila sa roster. Kung sa rumors kasi talaga tayo babase, sobrang dami talaga yung nalilink na center dito sa Lakers. And hindi masama na bumase rin sa rumors yung mga tao, and iba mga pare ko ang fake news sa rumors na nanggagaling rin kasi mismo yung rumors sa mga NBA analyst at insider na pinag-aaralan yung bawat movement ng mga team sa trade. Kaya sana nauunawaan nyo yung pagkakaiba ng rumors sa fake news. So dalawa mga pare ko yung nakikita dyan na pwedeng targetin talaga ng Lakers sa off-season trade na to. And nakikita na yung dalawang center na to na inuugnay magiging fit talaga para sa lineup ng Lakers, and magiging magandang kombinasyon kay Luka at LeBron James sa starting five. Yung mga center kasi na available ngayon sa trade market itong si Brook Lopez, Clint Capela, Steven Adams. Yan yung mga center na nasa market sa parating na off-season trade na to. Pero wala dyan yung nakikitang tinatarget ng Lakers. Dahil yung pinakamatunog talaga ngayon sa Lakers na sentro itong si Nick Claxton ng Brooklyn Nets at itong former teammate mismo nitong si Luka sa Dallas na si Daniel Gafford. Yan yung dalawang center na tinutukoy dyan. Kung usapan kasi sa chemistry at pagiging fit kay Luka, itong si Daniel Gafford talaga ang gustong iugnay dyan sa Lakers. Dahil hindi na sila mahihirapan sa magiging connection dito kay Luka, dahil yan din mismo talaga yung hinahabol ng Lakers. Yung magiging fit sa versatile ni Luka sa pagiging point guard. Pagdating sa mga lob pass at pick and roll play na ginagawa nito, talagang mas magiging bagay nga raw talaga itong si Gafford, dahil subok na yan nun pa sa Dallas Mavericks. At ngayon nga na available na sa trade itong si Gafford ngayon, isa sa nakikitang paraan din yan para makagawa ng trade proposal ang Lakers dito sa Dallas at makuha nila itong si Gafford. And of course kakailangan ulit ni Rob Pelinka na kumbinsihin si Nico Harrison para gumawa ulit ng trade after ng Luka and AD mga pare koy. Nagre-request din kasi talaga itong si Gafford sa Dallas na maging starting center para umangat yung magiging salary niya. Pero syempre sa pagtaas ng salary contract pwedeng iyan din mismo yung maging problema niya sa Dallas, dahil maaaring hindi siya bigyan ng sapat na salary kung magiging center siya ng Dallas, dahil meron ng Derek Lively at Anthony Davis na isa sa mga main center nila ngayon sa roster. Kaya possible talaga na humingi na lang ng trade si Gafford sa parating na off-season mga pare koy, para makuha niya yung salary na hinahanap niya bilang center sa lineup at pwedeng ibigay yan ng Lakers. Yung kontrata kasi ngayon ni Gafford umaabot sa 13.4 million para sa season na to at 14.4 million na lang para sa susunod na season. Sa isang team-friendly deal para sa Lakers at Dallas, pwede nilang makuha ang starting caliber center na to, at merong trade asset ang Lakers na pwedeng ibigay para makuha sa Dallas itong si Gafford. Dito tayo kay Nick Claxton. Nung mid-season pa lang kasi talaga naugnay na yan sa Lakers mga pare koy. Lutang na lutang kasi talaga yung pangalan ng batang sentro na to ng Brooklyn Nets sa Lakers. Lalo na ngayon dahil nakikita ng mga NBA analyst na magiging perfecto rin yung versatile nito sa pagiging rim protector at defender sa front ng Lakers. And magiging maganda ang kombinasyon niya kay Luka at LBJ, and pwedeng mas mag-grow pa nga raw yung versatile nito sa pagiging center kung sa Lakers to mapupunta. Kung si Claxton kasi ang kukunin ng Lakers, pwedeng magbigay ng offer ang Lakers kasama itong si Reeves, Hachimura, Maxi Kleber at yung 2029 first round pick at 2031 first round pick nila na unprotected. Halos same trade proposal lang mga pare ko yung pwedeng gamitin ng Lakers para dito kay Claxton at Daniel Gafford sa trade na to. Kaya isa rin talaga itong si Claxton yung nakikitang pinakamalapit sa katotohanan para maugnay sa lineup ngayon ng Lakers sa parating na off-season trade, and isa yan ngayon sa pwedeng maging kilos ng Lakers.
It's either Nick Claxton nga daw at Daniel Gafford ang nakikita ngayon ng mga analyst at insider na maliwanag ang future sa Lakers. Kaya malaki yung posibilidad na yan yung dalawang center na pinagpipilian na ngayon nitong Lakers na gawan ng hakbang para makuha sa off-season trade.